Ano ang itinatagong lihim ng malihim at mataray na yaya? Bakit siya naging dahilan ng takot at sumpa sa kanilang bahay? Isang kwentong tunay na sumalubong sa dilim ng gabi. Kung saan ang katotohanan ay mas mabagsik kaysa sa anumang takot na iyong naranasan. Huwag palampasin ang kwento ni Liza at nangyaya niyang hindi mo akalain ang tunay na anyo. Tingnan hanggang dulo dahil ang bawat sandali ay puno ng misteryo at lagim. Tahimik ang buong baryo ng Gabon. Kakaiba ang lamig ng hangin kahit tirik ang araw. Bawat galaw ng mga dahon sa puno ay parang may binubulong. Lahat ng bata sa kalye ay biglang nawala, parang maisabay-sabay na napansin. Dumating si Yaya Loring sa bahay ni na Aling Sabel. Matanda na siya, payat, laging nakaitim at palaging nakayuko. Mataray siyang magsalita, laging may pagtaas ng kilay. Wala siyang ngiti kahit minsan. Sabi ng mga kapitbahay, tahimik pero may itinatago. Isang hapon, habang umuulan ng bahagya, iniwan si Liza, ang 8 taong gulang na anak ni Aling Sabel, sa pangangalaga ni Yaya Loring. Nagluto si Yaya ng sabaw na may amoy na hindi mawari ni Liza. Amoy lupa na nababad sa dugo. Tumigil si Liza sa paglalaro at tinignan si Yaya. Nakatayo ito sa harap ng kalan, hindi gumagalaw. Parang estatwa. Nang lumapit si Liza, napansin niyang tila may inausal si Yaya habang nakatitig sa apoy. Pabulong, pabilog ang bibig, parang may hinihikayat. Tumunog ang orasan sa sala. 3 beses. Napalingon si Yaya. Mapupulang mata ang sumalubong sa bata. Parang namumula sa galit o sa gutom. Anong ginagawa mo, Yaya? Tanong ni Liza, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Yaya, pero walang saya ang kanyang mga mata. Masarap ang sabaw, iha. Lalo na kapag bata ang sangkap. Nabitawan ni Liza ang laruan niya. Napaatras siya, pero nadula sa basang sahig. Nang tumingala siya, nakadukwang na si Yaya sa kanya. Nangangamoy usok ang hininga ng matanda. May hawak itong maliit na bote na mailamang itim na likido. Konti na lang at makukumpleto ko na ang ritual, bulong ni Yaya. Umiyak si Liza, pero walang makakarinig sa kanya. Umambon ng mas malakas at biglang kumulog. Sa bawat kidlat, ibang anyo ang nakikita niya kay Yaya. Minsan tao, minsan hayop, minsan parang walang balat ang katawan. Napuno ng sigaw ang bahay. Ngunit sa labas, katahimikan pa rin ang bumalot sa buong baryo. Pilit na gumapang si Liza palayo sa matanda. Naramdaman niya ang lamig ng sahig, para bang may dumadaloy na kuryente. Habang palapit si Yaya, tumitindig ang balahibo ni Liza sa bawat hakbang. Ang mga kuko ni Yaya ay humaba, naging matulis na parang pangil ng hayop. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin mula sa altar. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tanging liwanag ng kidlat ang nagbibigay silip sa bangungot na kaharap ni Liza. Napasigaw siya, pero tila sinipsip ng hangin ang kanyang tinig. Dumapo sa kanyang dibdib ang malamig na kamay ni Yaya. Isang patak na lang, anang matanda at magiging akin ka na. Nanlilisik ang mga mata ni Yaya habang dinidiin ang bote sa puso ni Liza. Ngunit biglang may kumalabog mula sa kisam. Bumukas ang trapal at bumagsak ang itim na pusa ni Aling Sabel. Tumalon ito sa balikat ni Yaya at kinalmot ang kanyang mukha. Sumigaw si Yaya, hindi sa sakit kundi sa takot. Lumakas ang hangin sa loob ng bahay, paikot-ikot, tila buhawi. Lumutang ang mga gamit, nagsipagliparan ang mga aklat, at bumuka ang sahig sa ilalim ni Yaya. Napasigaw muli si Liza, ngunit ngayon ay may tunog na ang kanyang boses. Mama! Tulungan mo ako! Bumukas ang pintuan, at si Aling Sabel ay pumasok hawak ang krus at isang mangkok ng asin. Isinaboy niya ito kay Yaya habang sumisigaw ng dasal. Nagliyab ang balat ni Yaya, parang pinapaso ng apoy. Nagpalit ang anyo niya, mula matandang babae, naging kulubot na nilalang na may pakpak ng paniki at buntot ng ahas. Sumisigaw siya habang nilalamon ng nagbukas na sahig. Balang araw babalik ako. Nagsara ang lupa na parang walang nangyari. Tumahimik ang lahat. Niyakap ni Aling Sabel ang anak. Umiiyak si Liza, nanginginig, habang pinupunasan ang luha. Bakit siya nandito, Mama? Ano siya? Tumingin si Aling Sabel sa altar na basag na ngayon. At sa ilalim nito, isang lumang litrato. Litrato ni Yaya Loring. May petsang 1,925.
Kinilabutan si Aling Sabel. Paano posible iyon? Hindi iyon maaaring ang parehong Yaya Loring na tinanggap nila ilang linggo lang ang nakalipas. Inabot niya ang litrato at mas lalong nanlamig ang kanyang katawan. Sa likod nito may sulat kamay. Ang huling tagapangalaga ng itim na dasal. Muling tumunog ang orasan. 4 na beses. Napatitig si Aling Sabel sa anak. Namumutla pa rin si Liza, yakap-yakap ang kanyang manika. Hindi na siya babalik, anak, bulong ni Aling Sabel, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, may gumalaw sa gilid ng bintana. Isang aninong mabilis na nawala sa dilim. Nagpatuloy ang ulan sa labas, tila walang pakialam sa nangyari sa loob ng bahay. Kinabukasan, dumating ang mga pulis. Walang bakas ng bakbakan. Walang butas sa sahig. Walang bote, walang pusa, walang kahit anong palatandaan na may kakaiba. Pero may napansin ang isa sa mga pulis. Sa ilalim ng altar may bagong ukit sa kahoy. Isang hugis mata at sa gitna nito may bagong letra. Isang salitang tila hindi Tagalog, hindi Latin. Isang wikang hindi dapat marinig. Sinubukang burahin ng pulis, pero biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. At sa bintana, muling sumilip ang aninong may pulang mata. Nakatingin. Naghihintay. Napaatras ang pulis, hawak pa rin ang baril kahit alam niyang walang silbi iyon sa ganitong klaseng banta. Napakagat siya sa labi, pilit nilalabanan ang panginginig. Aling Sabel, mahina niyang tawag, may nakita ba kayong kakaiba dito kagabi? Tahimik lang si Aling Sabel. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Liza, na ngayon hindi pa rin nagsasalita. Hindi siya tumingin sa pulis. Hindi rin siya tumango o umiling. Tila alam niyang ang bawat salitang bibitiwan ay maaaring bumuhay muli ng nilalang na iyon. Umalis ang mga pulis makalipas ang ilang minuto, ngunit naiwan ang bigat sa bahay na iyon. Sa gabi, mahimbing ang tulog ni Liza, pero si Aling Sabel ay gising. Nakatitig siya sa altar na muling inayos. Tinakpan niya ang ukit ng debosyonal na tela. Nagdasal siya ng mataimtim. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang panalangin, biglang bumukas ang radyo sa silid ni Liza. May static. Walang istasyon. Hanggang sa may isang boses na sumingit sa ingay. Mahina, pabulong, parang pamilyar. Isa pang bata kulang patsi. Tumayo si Aling Sabel. Binuksan niya ang ilaw sa silid ni Liza. Wala sa kama ang anak. Basang-basang ang sahig ng silid, may bakas ng paa na papalayo. At sa salamin, may sulat gamit ang mapulang likido. Ito ay simula pa lamang. Napatakbo si Aling Sabel palabas ng silid. Tinawag niya ang pangalan ng anak, paulit-ulit, desperado. Liza! Liza, nasaan ka? Sumasabay sa bawat sigaw niya ang paghampas ng hangin sa mga bintana. Parang may bumubulong sa bawat sulok ng bahay. Mabibigat na yabag ang narinig niya mula sa itaas. Sa attic. Isang lugar na matagal nang hindi binubuksan. Dahan-dahan siyang umakyat, bawat hakbang parang may humihila pababa sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na simoy ang bumungad sa kanya. Amoy na bubulok na laman at sinunog na buhok. Sa gitna ng madilim na attic, may bilog na guhit sa sahig at sa loob nito. Si Liza. Nakatayo, nakapikit at may hawak na itim na kandila. Anak, namutla si Aling Sabel, lumapit ka kay Mamad. Ngunit hindi gumalaw si Liza. Sa halip, bumuka ang kanyang bibig. Hindi siya ang nagsalita. Marami pa akong gutom, Sabel. Magsakripisyo ka, o ikaw ang isusunod. Biglang pumutok ang kandila sa kamay ni Liza, at nagliyab ang mga guhit sa sahig. Nagmistulang apoy na itim ang sumiklab sa paligid niya. Sumugod si Aling Sabel, pilit na inaabot ang anak. Ngunit bago siya makalapit, may humatak sa kanya mula sa likod. Isang kamay, malamig, mahaba ang kuko at puno ng galis. Humawak ito sa kanyang balikat at bumulong sa tenga niya. Pinili mo siyang iligtas, ngayon ay bayaran mo ang kapalit. Lumingon si Aling Sabel at muling nasilayan ang mukha ni Yaya Loring. Mas bulok na, mas mabangis, mas buhay. At sa kanyang likuran, nagsimulang magbukas ang pader. Parang bibig na may mga ngipin, handang lamunin silang dalawa. Napaatras si Aling Sabel, nanginginig ang buong katawan. Ngunit mahigpit ang hawak sa kanya ni Yaya Loring. Hindi siya makawala.
Parang bakal ang pagkakakapit ng mga kuko sa kanyang balikat. Bitawan mo ako, sigaw niya, halos maiyak sa takot. Pero ang tawa lamang ni Yaya ang tumugon, malalim parang galing sa hukay. Sa kanyang harapan, si Liza ay nakangiti na ngayon. Ngunit hindi ang ngiting kilala ng isang ina. Ito ay malamig, walang damdamin. Ang mga mata ng bata ay hindi na kayumanggi, ngayon ay itim na, parang walang kaluluwa. Anak! Liza, lumaban ka, pakiusap ni Aling Sabel, pilit inaabot ang kanyang kamay. Sa isang iglap, biglang tumigil ang apoy. Naglaho ang bilog sa sahig. Napatid ang mahigpit na hawak ni Yaya. Nakasigaw si Liza, isang sigaw na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Parang may pumunit sa kanyang loob. Nanghina siya at napaluhod sa sahig. Lumingon si Aling Sabel, wala na si Yaya. Walang pader na bumubuka. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Lumapit siya kay Liza, niyakap ito ng mahigpit. Mama, mahina ang tinig ng bata, nasa loob siya. Nasa loob ng ulo ko di. Napatingin si Aling Sabel sa mata ng anak. May naiwan pa ring bakas ng dilim. At sa likod ng kanyang mga mata, may aninong gumagalaw, nakangiti, naghihintay. Napakapit si Aling Sabel sa anak, pilit itinatago ang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi sa harap ng sariling anak. Ngunit hindi niya maitatanggi ang kilabot na gumagapang sa kanyang likod. Hindi kita iiwan, anak, bulong niya, habang mahigpit ang pagkakayakap. Lalaban tayo. Ngunit sa kanyang isip, paulit-ulit ang sinabi ni Liza. Nasa loob siya di. Kinabukasan, hindi pa rin bumabalik ang liwanag sa bahay. Laging malamig. Laging tahimik. At tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, muling bumubukas ang radyo. Parehong boses. Parehong bulong. Isa pang kaluluwad. Sinubukan ni Aling Sabel ang lahat, dasal, insenso, basbas mula sa pari. Ngunit wala. Hindi umaalis ang presensya. Sa bawat salamin sa bahay, may refleksyong hindi tumutugma. Sa bawat anino, may hugis na labis. Isang gabi, habang natutulog si Liza, bigla siyang nagsalita sa panaginip. Pero hindi boses ng bata ang lumabas. Kilala kita, Sabel. Ikaw ang pumili sa akin. Ikaw ang tumawag sa akin noon. Napahawak si Aling Sabel sa dibdib. Noon. Binalikan niya sa isip ang kanyang kabataan. Isang alaala ang bumalik, isang gabi sa ilalim ng buwan, isang bilog na apoy, isang dasal para sa kapangyarihan. Isang hiling na hindi na sana mamatay ang kanyang anak na panganay. Isang kasunduan na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit hindi nakalimot ang nilalang. Ang presensya. Ang aswang na tinatawag nila ngayon bilang si Yaya Loring. Napaluhod si Aling Sabel sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatakpan ang bibig, pilit nilulunok ang mga luhang gustong kumawala. Hindi niya akalaing babalik pa ang sumpang matagal na niyang nilimot. Ang dasal na noon ay desperadong hiling ng isang inang nawalan. Anak, patawad, bulong niya, halos hindi na marinig sa hina ng tinig. Muling gumalaw si Liza sa kanyang pagkakatulog. Bumukas ang mga mata at saglit ay parang siya na ulit. Ma, mahinang tanong ng bata. Agad siyang niyakap ni Aling Sabel, mahigpit, puno ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, huminto ang lahat. Parang tumigil ang oras. Ang hangin. Ang ilaw. Ang tunog. At sa loob ng kanyang yakap, si Liza ay muling nanigas. Dumilat ang mga mata at sa loob nito, nakasilip ang pulang liwanag. Patawad, wika ng boses ni Yaya Loring, ngayon ay mas matalim, mas malalim. Huli na ang pagsisisi, Sabel. Minsan nang binuksan ang daan at ngayon, hindi mo na ito maisasara. Biglang nagdilim ang buong paligid. Ang dingding ay nagbalat, naging itim na parang uling. Ang kisame ay bumuka, at mula rito ay unti-unting bumababa ang mga nilalang na walang mukha. Mahahabang braso. Mababahong hininga. At sa gitna nila, si Yaya Loring. Mas mataas. Mas nabubulok. Ang balat ay lumuwa, ang mata ay tila apoy. Ang utang ay kailangang bayaran. Lumapit siya kay Aling Sabel, ngayon ay walang magawa kundi yumakap sa anak, kahit na ang katawan nito ay ginagamit na ng dilim. Tulungan mo ako, pakiusap niya,
kunin mo ako na lang, wag siya. Ngunit mumiti lang si Yaya. At sino ang nagsabing isa lang ang kailangan ko? Napatigil si Aling Sabel. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Parang hinigop ng lupa ang kanyang lakas. Napatingin siya sa paligid. Ang mga nilalang na walang mukha ay palapit ng palapit. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang basag na tunog, parang butong dinuduro. Sumisiksik ang amoy ng pagkabulok sa bawat sulok ng bahay. Pilit niyang hinalukay sa isipan ang paraan para matapos ito. Para iligtas ang anak. At ang sarili. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang sinabi noon ng matandang albularyo sa baryo. Ang kasunduan ay pwedeng basagin kung may handang isuko ang lahat. Ang katawan. Ang alaala. Ang kaluluwa. Tumayo si Aling Sabel, dahan-dahan, hawak pa rin si Liza. Tumingin siya sa matanda, sa nilalang na ngayon ay hindi na maikakailang halimaw. Kung ako ang gusto mo, kunin mo. Ngumiti si Yaya Loring. Hindi mo ako kailangang anyayahan ng 2 beses. Lumipad siya ng mabilis, tangan ang mahahabang kuko. Tumagos ang kamay niya sa dibdib ni Aling Sabel. Ngunit bago tuluyang maangkin ang kanyang katawan, hinawakan ni Aling Sabel ang kanyang anak. Pumikit. At buong lakas na sumigaw ng pangalan ng tunay na may-ari ng katawan. Liza! Muling nagliyab ang paligid. Nagliwanag ang katawan ni Liza, nagliyab sa kulay puti. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsisigawan sa sakit. Natutunaw, naglalaho, umiiyak sa apoy ng liwanag. Napaatras si Yaya, sumisigaw, nanginginig, nasusunog ang balat. Hindi mo ito pwedeng gawin. Hindi mo alam ang isinusuko mo. Pero nakangiti na si Aling Sabel. Mapait, puno ng kirot, ngunit buo ang loob. Alam ko. At ito ang kabayaran. Sa huling sandali, naglaho ang kanyang katawan sa apoy. Naiwan si Liza, nakahandusay, umiiyak. Malaya. Ngunit mag-isa. At sa labas ng bahay, sa katahimikan ng umaga. Muling tumunog ang orasan. 3 beses. Napamulagat si Liza. Namumugto ang mata, basang-basa ng luha. Nilingon niya ang paligid. Wala na si Mama. Wala na rin ang mga nilalang. Ang bahay ay bumalik sa dati, tahimik at malamig. Ngunit hindi na ito ang tahanang kilala niya. Tumayo siya, unti-unting nilapitan ang altar. Doon, may naiwan. Isang lumang larawan. Si Aling Sabel nakangiti. At sa likod ng litrato, may nakasulat na sulat kamay. Kalayaan ay hindi laging tahimik. Minsan, ito'y sigaw ng sakripisyo. Hawak-hawak ang larawan, lumabas si Liza ng bahay. Nakita niya ang araw sa silangan, unang sikat ng liwanag matapos ang gabing puno ng bangungot. Ngunit habang palayo siya sa lumang bahay, hindi niya napansin. Sa bintanang malapit sa altar, may isang aninong nakatayo. Isang babaeng nakaputi. Nakangiti. Nakamasid. Napalingon si Liza, nanginginig. Ngunit wala ng tao. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa kanya. Habang papalayo siya sa bahay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang puso. Parang may malamig na kamay na patuloy na humahawak sa kanyang kaluluwa. Hindi niya malimutan ang mga nangyari. At sa bawat gabi, kapag tumutunog ang orasan sa 3:00, muling bumabalik ang bulong. Isa pang kaluluwad. Ngunit ngayon kay Liza na ang laban. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan ang tunay na kahulugan ng katapangan. Na minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang tapang ng katawan, kundi ang tibay ng puso. At ang pag-asa na sa kabila ng dilim. Mailiwanag na magpapatuloy. Ngunit sa isang madilim na gabi, habang naglalakad si Liza sa bakuran, may narinig siyang bulong. Mula sa mga anino, may isang tinig na tumatawag sa kanya. Muli nating simulan, wika nito, malamig at puno ng pangako. Hindi siya tumalikod. Dahan-dahan niyang nilapitan ang dilim. At sa gitna ng dilim, isang pamilyar na anyo ang lumitaw. Si Yaya Loring. Ngunit hindi na ito ang lola na kanyang nakilala. Ito ay isang nilalang na puno ng galit at sumpa. Hindi pa tapos ang ating kwento, Liza. Ang kulam ay walang katapusan. Ngumiti si Liza, bahagyang nanginginig. Hindi ako takot. At hindi na ako iisa.
Sa likod niya, isang liwanag ang lumitaw. Si Aling Sabel, kasama ang mga kaluluwa na naligtas. Handang lumaban, handang magprotekta. At sa harap ng dilim, muling sumigaw si Liza. Hindi kayo magkakatalo. At ang laban para sa kalayaan at kapayapaan ay muling nagsimula. Ang mga anino ay nagsimulang umatake. Ngunit si Liza at ang mga kaluluwang kasama niya ay hindi umatras. Nagliyab ang mga kamay ni Liza ng puting apoy, simbolo ng liwanag at pag-asa. Ang mga nilalang ni Yaya Loring ay napapalayas, isa-isa silang nawawala sa hangin. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa paligid, nakaramdam si Liza ng kakaibang kapayapaan. Ngunit alam niya sa kanyang puso, hindi pa ito ang katapusan. May mga lihim na nananatiling nakatago. Mga sumpang kailangang wakasan. At isang kwento na kailangang tapusin. Kahit anong mangyari, si Liza ay handang harapin ang dilim. Dahil sa kanyang dibdib, dala niya ang tapang ng isang inang lumaban sa pinakamadilim na nilalang. At sa dulo ng gabi, mailiwanag na naghihintay. Sa bawat pagsikat ng araw, lalong tumitibay ang loob ni Liza. Hindi na siya ang batang takot noon. Ngayon, siya ay tagapagligtas. Tagapagtanggol ng mga inosente laban sa mga nilalang ng dilim. Habang lumalalim ang gabi, naninibago siya sa mga kakaibang kapangyarihan na unti-unting lumilitaw sa kanya. Nakikita niya ang mga anino na dati nakakatakot, ngayon naglalaho sa kanyang harapan. Ngunit sa bawat laban, may tinig na palaging bumabalik sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang ating kwento, Liza. At sa likod ng bawat anino, naroon pa rin si Yaya Loring, naghihintay. Handang bumalik upang tapusin ang kanilang laban. Kaya ngayon, handa na si Liza. Handa na siyang harapin ang mga dilim. At itaguyod ang liwanag kahit na sa pinakamadilim na gabi. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, napansin ni Liza ang malamig na simoy na dumarampi sa kanyang balat. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Hindi siya natakot. Sa halip, hinanap niya ang pinanggagalingan ng malamig na hangin. Sa likod ng puno, muling sumulpot si Yaya Loring. Ngunit ngayon, iba ang anyo niya. Mas nakakatakot. Mas mabagsik. Liza, wika ni Yaya, handa ka na ba sa huling yugto? Tumindig si Liza. Tumango. Mula ngayon, hindi na tayo basta magkalaban. Magiging bahagi tayo ng isang mas malalim na kwento. At sa harap ng yelong mata ni Yaya, nalaman ni Liza na ang tunay na laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng liwanag at dilim. At siya ang tanging magdadala ng pag-asa sa mga ito. Sa kabila ng malamig na hangin, lumapit si Liza ng buong tapang. Hindi na siya bata. Hindi na siya simpleng biktima. Yaya Loring, malakas ang tinig niya, kung hangad mo ang kapangyarihan, makikipaglaban ako. Umiti ang nilalang, isang ngiti na puno ng lihim at pangako. Pagkatapos ng lahat ng ito, iisa lang ang magtatagal. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang huling pagsubok. Isang laban ng liwanag laban sa dilim. Ngunit sa puso ni Liza, dala niya ang lakas ng kanyang ina. At ang pag-asa ng isang kaluluwang handang sumuko para sa kapayapaan. Ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa katapangan. Sa sakripisyo. At sa walang hanggang pag-ibig na nagtatagumpay kahit sa pinakamadilim na gabi. Habang naglalaban sila sa gitna ng dilim, ramdam ni Liza ang malamig na hagupit ng hangin. Ang bawat sigaw ni Yaya ay parang kulog na bumabagsak sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip, nilabanan niya ang takot gamit ang apoy ng loob. Isang apoy na galing sa kanyang pagmamahal at determinasyon. Sa huling sandali, nangarap siyang makita ang mukha ng kanyang ina. At doon, sa liwanag ng alaala ni Aling Sabel, nakuha ni Liza ang lakas na kailangan niya. Isang liwanag na sumilay mula sa kanyang puso. Nagtuloy-tuloy na nagliyab. Pinabagsak nito si Yaya Loring sa lupa hanggang sa tuluyang naglaho sa alikabok. Tahimik na muling bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Liza na ito ay isang panandaliang kapayapaan lamang. Dahil sa likod ng bawat dilim may mga aninong naghihintay. At sa puso niya, handa na siyang harapin lahat. Sa pagdating ng araw, tahimik na humimbing si Liza sa tabi ng bintana. Ang mga alon ng nakaraan ay unti-unting humupa sa kanyang puso. Ngayon, dala niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. Hindi na siya nag-iisa.
Nandyan ang alaala ng kanyang ina, ang lakas ng kanilang pagkakaisa, at ang liwanag na kanyang pinili. Sa kabila ng dilim at takot, natutunan niyang ang tunay na tapang ay ang pagtanggap at pagmamahal. At habang sumisiklab ang araw sa silangan, muling nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, ng paglaya, at ng walang hanggang liwanag na patuloy na magbibigay gabay. Sa puso ni Liza, ang laban ay nagwakas. Ngunit ang kwento ng tapang ay mananatiling buhay, kailanman hindi magmamaliw. Sa paglabas ni Liza sa madilim na gubat, dala niya ang bagong lakas. Hindi na siya takot sa mga anino. Ngayon, siya ang liwanag na magbibigay gabay sa mga naliligaw. Sa bawat hakbang niya, ang mga punong matagal nang nakatayo ay tila yumuko bilang paggalang. Ang hangin ay dumampi sa kanyang mukha, puno ng pag-asa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mga laban pang kailangang tapusin. May mga kwento pang kailangang sabihin. At isang pangakong hindi niya kailanman iiwan ang mga kaluluwang kanyang iniligtas. Sa likod ng bawat dilim, may liwanag na patuloy na naglalakbay. At si Liza ang ilaw na iyon.